Ang ganda po ng klase ng kahoy, kaso lang nga hindi niya inakyat talaga doon ano. Nakakyat siya pero hindi niya mai-atras papunta doon kung saan namin to ilalagay. 20 years. 20 years. 20 years. For bring this upstairs. It's gonna take me 20 years. So ganito po karami ang aming kahoy. So ito po ay para po sa buong winter. It cord po ito. So nabayaran po namin ito is 1,200 Canadian dollar. So yan po ang ang budget namin sa wood. So at least maganda sana ang klase ng kahoy. Kasi siya yung matigas talaga na kahoy. Kaso nga lang mali yung So doon na nagpark ng sasakyan yung asawa ko kasi hindi na kami makadaan. Yan. So malimit na lang po kami ng ilagay dyan. Dati maglalagay ako dyan kahit puno yan, punong-puno yan. Kahit mga 20, 30 pieces na wood kaya kong dalhin sa loob kasi andun lang sa taas. Yan. Nasira talaga yung namin driveway. So maghahanap ako ng lalagyan ko kasi isa lang yung namin tapos wala kaming wheelbarrow. Yeah, I gotta get a tire for that. That was good. The tire's finished. How much the cost of the wheelbarrow? We just need the tire. All we need is a tire and a tube. Wheelbarrow, you want to spend that? So, ganyan kahirap. The big challenge. Yeah, well, when that road is all screwed up like this, for sure, the rake is here if you want to try to smooth it a bit. Sa tingin nyo matapos kami ng isang buwan nito? Hindi. I'm going Canadian Tire to get a tire for the road. Ito kailangan pa namin tong putulin.
Dahil umuulan, tago muna tayo. Tago muna tayo dito sa maliit namin na shed. Kasi umuulan na. Ganda ng kulay ng ano. Ang haba ng mga grass. So, putulin namin yan bago pa mag-frost ng ano talaga. Kasi nagwa-warning na kami ng frost. Lalo na po sa umaga. Yan po ang aming wheelbarrow na i-fix niya. Yun, iniwan ko muna yung ano ko. So, dagdagan ko yan para mas marami. Mas marami akong mahila. So, yan po mga mami. Ganyan po kami ka-busy kapag kapag malapit na po ang winter. So, pagod lang kasi yung wood namin, sabi ko nga andun sa baba nilagay sa sa driver kasi nakaakyat naman siya dito, kaso lang nagkakaproblema siya nung paatras na siya para i-dump yung wood. So dapat sana doon sa malapit doon sa nilalagyan ko. So ang plano namin, di na lang namin ilagay sa loob lahat kasi sobrang pagod na po, at saka ang bigat po ng wood kasi maganda po ang klase ng wood na nabili namin ngayon. Sobrang po yung mga matitigas na talaga na kahoy. So yan, magpasok lang kami ng wood sa loob ng bahay. Doon namin ilagay sa kabilang side ng basement para lang sa pag medyo masyado nang maginaw talaga. Pag January kasi doon na papasok yung mas malamig at saka mas maraming snow. At saka yung siniparit ko po yung mga malalaking kahoy talaga para para sa gabi. So during night time, yung asawa ko bago matulog, mga alas 11, alas 12 ng gabi, naglalagay siya ng mga klase ng wood na matitigas talaga. So yun ang ilagay niya sa sa fireplace namin para mag-keep yung warm sa basement hanggang papunta doon sa taas. So yan po mga mami, sobrang hirap po talaga kapag malapit na po ang winter kasi ang dami-dami talaga naming gawain. So parang parang hindi masyado namin na feel yung summer kasi parang ang bilis lang. Ang tagal kasing nawala yung snow kasi imagine ba naman February, March, April. Nakalimutan ko lang kung kailan yung last na snow. Tapos, snowstorm pa talaga. So, parang ang bilis ng summer namin. So, ngayon yan, busy na naman. So, ang ganda ng kulay ng Nagplan sana kaming lalabas. Pupunta kami ng norte para lang sa sa mga dahon ba. Kasi ang ganda po ng kulay. Pero dahil po dito sa wood namin na dito nilagay sa baba, so parang nag-iba yung isip namin na hindi na lang kami pupunta ng norte para lang makapanood ng magandang view sa mga dahon na nag-ibang kulay. So yan lang mga mami, abang-abang po. First file.